Pilipinas ay isa sa mga bansang may kalakihan ang populasyon. Ayon sa National Statistics Office o NSO, nasa 98,345,717 na ang populasyon ng Pilipinas ngayong buwan pa lamang ng Setyembre 2013. Dahil dito, lumalaganap ang kagutuman, problema sa kapaligiran, walang matinong tirahan, kakulangan sa trabaho at syempre, pati na rin ang edukasyon ng mga kabataan ay apektado. Sa edukasyon, napakalaki ng pangangailangan ng ating gobyerno sa mga magtuturong guro sa mga pampublikong paaralan. Sino nga ba ang mga gurong ito? Bakit nga ba kailangan sila ng lipunan? Ang salitang guro ng India ay nangangahulugan na tagapagturo ng mataas na pilosopiya sa buhay. Mula sa salitang ito, nanggaling ang salitang guro. Ng Tagalog, nahayagang nagsasabi ng isang tagapagturo ng kaalaman. Ngayon, ginagamit na natin ang salitang ito sa Pilipinas at ito na ang tawag natin sa mga taong nagtuturo. Ang isang guro o teacher ay nagbibigay edukasyon dito sa ating lipunan. Minsan pa, ang gampanin ng mga guro ay formal o hindi formal kagaya na lang ng mga gurong nagtuturo sa mga liblib na lugar. Upang maging guro, dapat ay pasok siya sa mga kwalifikasyon o kredensyal na nagmumula sa isang pamantasan o dalubhasaan. Dapat ay nasa wasto siyang pag-iisip at may kaukulang kaalaman para maging mahusay siyang guro. Ang gampanin ng isang guro ay maaaring magkaiba-iba sa mga kultura. Ang mga guro ay maaaring magturo ng edukasyong pangliterasya at numerasya, kasanayan o kagalingan sa isang larangan o pagsasanay na bokasyonal, sining, relihiyon, sibika, mga gampaning pampamayanan o kasanayang pampamuhay. Pero ang mga gurong ito ay hindi lamang basta-basta. Sila ay tumatayong pangalawang magulang, tumutulong kapag may eleksyon, kaibigan, karamay, kasama sa kakwelahan, kakwentuhan at marami pang iba. Nagtungo ang aming grupo sa Bolo National High School sa Valenzuela upang makapanayam ang dalawang guro. Isa na dito si Ma'am Nilbren Bernadette Giliorito, wala pang 5 taon sa pagtuturo. Alamin natin kung ano ang mga karanasan nila. Bakit yung po napili maging isang guro? Napili kong maging isang guro. Una sa lahat kasi maraming mga naka-influensya sa akin. Yung mga teachers ko rin before, no, elementary ako, high school ako. So I admire them kasi. Kaya parang nasabi ko sa sarili ko na balang araw, I'll be like them. Sa loob ng maikling taon sa pagtuturo, ano ang pinakamalaking hamon sa profesyong ito ang napagdaanan mo? Sa nabanggit ko kanina, may mga naka-influensya sa aking mga tao para magustuhan ko itong profesyon na ito. Pero nung hanggang sa tumatanda na ako, nagbabago yung pananaw ko sa buhay. So, isang naging malaking hamon sa akin nung unang taon ko na magtuturo ako kasi iba yung gusto ng puso ko. May iba akong gusto kong buhayin. Yun nga lang, may financial problem. Kaya, hindi ko nakuha yun. Pero, ang naging ano sa akin nun, meron kasi ako ibang gusto. Kaya parang nahirapan ako na parang i-adapt ulit yung sarili ko dun sa profesyong eto na ako ngayon. Kaya nung first year of teaching ko, parang nangangapa ako. Kaya parang naging malaking hamon sa akin kung paano ako makikisalamuha sa mga bata. Kasi, syempre iba yung gusto mo eh. Kaya parang kinapa ko sa sarili ko. Sabi nga nila once you enjoy what you do, parang kahit anong stress, kahit anong pagod, kumbaga may fulfillment and satisfaction at the end of the day. So, as time passed by, nung first year of teaching ko,
naging malaking hamon sa akin yun kasi meron nga akong ibang gusto at that time. Pangalawa, yung mga bata. Merong advantage na kasi pagka-graduate ko, nagturo ako agad, may advantage na medyo malapit yung edad ko sa kanila kasi nasasakyan ko kung ano yung gusto nila. Meron ding disadvantage kasi sa malapit nga yung edad namin. Kumbaga parang minsan nakakalimot na yung bata sa limits nila. Kumbaga yun yung naging hamon sa akin na kailangan mai-establish ko itong wall na to na estudyante ka, teacher ako. Another thing, kung papansin nyo kasi sa height ko, kaya kumbaga yung mga bata talaga, syempre pag teacher ka, diba, bangkad, ganyan. Kaya yun, isa pa rin yung sa naging hamon sa akin. Though hindi siya naging problema, pero naging hamon sa akin na paano ako nakakapag-establish ng isang teacher sa kanila. Kahit ganito yung height ko, kahit na lang madalas sa pagkakamalan akong kaklase nila, estudyante nila. So yun yung mga naging challenges. Bukod sa mga natutunan niyo po sa pagtuturo, ano pa po ang inaasahan ninyong matututunan pa sa mga susunod pang mga taon? Marami akong inaasahang matutunan. Una doon, kasi diba, K-12 na ngayon. So, itong batch na hawak namin ngayon, sila yung first batch talaga ng magiging K-12 graduates. So, yearly, merong developments dyan. Since yung curriculum siya, bagong mga pinapatupad, mga pinapalakad. Another thing, ang isa ring sa akin, na gusto ko pa matutunan. Kumbaga, hindi kasi nalalayo din ganun yung edad ko sa kanila. So, mga ilang taon lang. Pero ang napapansin ko, each year, ang laki ng pinagkaiba ng ugali ng mga bata. So, kumbaga, ang laki talaga. Kasi parehong second year yung hawak ko ngayon, last year at saka ngayon. Iba yung second year na hawak ko last year, yung ugali nila. Sa second year, sa grade 8 na hawak ko ngayon, napakalaki ng diferensya. Kahit isang taon lang, ang laki ng diferensya sa ugali nila. So, gusto ko matutunan kung paano ko pa mas ma-handle yung ganong situation. May mga nabago po ba sa inyong buhay buhat nang kayo po ay nagturo? Maraming nagbago sa buhay ko simula na nagturo ako. Siguro isang masasabi kong pinaka-nagbago. Natuto akong makakita ng bagay na mabuti sa kapwa ko. Kasi sa dinami-dami ng estudyante mo, lalo na dito sa public, kumbaga mahirap silang isa-isahin na kung ano yung personality nila, ganyan. Pero dahil sa pagtuturo kong to, marami ako natutunan na, natuto ako magpasensya, natuto ako na umunawa ng kapwa, at natuto rin ako, tulong naman ng Diyos, na makita yung bagay na mabuti sa bawat estudyante meron ko ngayon. Which I think na pinakamahalagang bagay sa naging experiences ko sa pagtuturo. Yung makakita na ng bagay na mabuti sa kapwa. Ngayon naman, kausapin natin si Ma'am Lerma de los Santos, nagtuturo sa Polo National High School sa Valenzuela ng 11 taon na. Ano ang pananaw o definition ninyo sa pagtuturo? Well, pagtuturo, in its sense, for me, kasi na-orient kami na teaching is love made visible. That's just my definition. Isa siyang malaking pag-ibig at pagmamahal. Ilang taon na kayo sa pagtuturo? May napulot po ba kayong aral mula sa inyong mga naging estudyante? Yes, I've been teaching for 11 years and a half. Sa loob ng 11 taon, well, isa lang naman yung naituro ng mga estudyante ko sa akin. Hindi lahat ng leksyon sa buhay nakapaloob sa paaralan. Hindi lahat nasa apat na sulok ng classroom. Kasi pwedeng sabihin natin 30% nasa room pero lahat sa labas natin pwedeng matutulong. Ano ang kalamangan ng inyong propesyon sa ibang propesyon? Well, advantages I can point out two. Number one, stable ang trabaho.
Pagdating sa pagbuhay sa pamilya, hindi mo naman masasabing pwede ka magpayaman, pero up to 60 or 65 years, pwede kang magguro. Hindi katulad sa ibang trabaho, pagdating mo ng 30, 35, 40, hindi ka na i-entertain. So, stability is one. Number two, we get to cater all clients, mahirap, mayaman, bata, matanda. So, hindi kami yung tipo ng trabaho na para lang sa may sakit, para lang sa mga may kayang magbayad. So, lahat ng klase ng tao, napapakisamahan na namin at napakisamahan na namin even before. So, sa totoo lang, ang pagtuturo walang pinipili. Walang pinipiling edad, walang pinipiling kasarian, walang pinipiling katayuan sa buhay. Bilang pangalawang magulang, papaano ninyo mapapanatili ang magandang pakikitungo ninyo sa mga estudyante? Well, personally, simple lang naman ang ginagawa ko dyan, which I hope yung mga kasama kong teachers ko pwede rin nilang gayahin. Kasi kung ano ang bata, ikaw na dapat ang mag-adapt sa kanila. Which means, kung 11 years old sila, why not try to be 11 years old? Kung 12 ang clients mo, make yourself a 12-year-old teacher. Kung 16 na nagawa na namin before, pwede ka namang magpakadalaga, magpakabinata. I-lessen natin yung gap between dun sa teacher at saka dun sa estudyante. So, mag-adapt tayo sa kanila. Ikaw mag-reach out. I-try natin as much as possible na i-limit na yung bata ang nag-a-adapt sa atin. Tayo ang lumapit sa kanila kasi at any rate, teacher nga tayo. Okay. Masaya ba kayo sa propesyong napili? Bakit? Most definitely. Yeah, yes. Kasi fulfillment siguro. Hindi lang siya satisfaction, fulfillment. Yun ang masasabi ko. Hindi ko siya ma-define ng buo kasi yung estudyante, yun na talaga ang trophy namin. So kung ano yung ma-achieve nila, kami na rin yung naka-achieve nun. Pagka meron silang mga pinagdadaan ng problema, at the same time, kami rin naman ang nagdaraan sa ganun. Fulfilled, I guess. 11 years, okay na. 2 thumbs up. Ang mga guro ang tumatayong pangalawang magulang sa paaralan. Kasama sila ng mga magulang sa paghubog ng kamalayan at kaisipan ng ating mga kabataan. Napakalaki ng ginagampanan nila dito sa ating lipunan. Kung wala ang mga guro, wala ni isang tao ang magiging totoong profesional sa iba't ibang larangan. Napakahalaga nila dahil halos lahat ng aspeto ng buhay, tama at mali ay tinuturo nila. Hindi sapat ang simpleng pasasalamat sa lahat ng mga bagay na itinuturo nila sa kanilang mga estudyante. Gayunpaman, ang simpleng pasasalamat lang mula sa mga estudyante nila ay sobrang malaking bagay na para sa kanila. Ang makita lang nila na masaya ang estudyante sa kanilang pagtuturo ay sobra-sobrang pagpapala na bigay para sa kanila. Ang pagiging guro ay mahirap na propesyon. Oo. Pero, kung ikaw ay may puso kagaya na lang ng 2 guro na aming nakapanayam, ay hindi malayo na ikaw ay makakatagal. Sa unang pagtuturo ng isang guro, maraming pagsubok ang kailangang pagdaanan. Pero, kapag ito ay napagdaanan, aalalahanin niya ang tagpong iyon at sabay nangingiti. Hindi naman ang mithiin ng dokumentarong ito na hikayatin ang mga estudyante na maging isang guro. Sa halip, ipinapakita lang dito na dapat lang na mahalin natin sila dahil sila ang gabay natin sa ating kinabukasan. Bago man o matagal na ang ating mga guro sa kanilang propesyon, sila pa rin ay guro. Tao din sila na nasasaktan, naiinis, nasasagad, napapagod, kumakalina. Dapat lang na may dedikasyon at tapat sila sa napili nila landas. Dapat isa-isip ng bawat isa na mahalagang papel ang ginagampanan nila.